Magandang hapon kapatid kaibigan, narito ako ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa hapon na ito sa paggunita ng mahal na araw na may kinalaman sa 7 wika na nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa mga panahon na siya'y nakabayubay sa krus, at iyan ay naganap 1,000 taon na ang nakaraan. At ito ay pinamagatan ko na the simplest, the shortest message of the 7 last word. Unang huling wika. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Yan po ay natala sa Lucas chapter 23 verse 34. Mga salitang punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal at pagpapatawad sa mga taong gumawa sa kanya ng hindi mabuti. Mga kapatid, kaibigan, ito ay nagbibigay hamon sa atin na maging mapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, dahil kung siya mismong Diyos ay nakapagpatawad, bakit ako, ikaw at sila ay hindi makapagpapatawad? Kapatid, kaibigan, hindi natin ito kayang gawin sa ganang ating mga sarili, pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Hingi natin ang tulong ng Diyos. Pangalawang huling wika. Jesus answered him, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." Yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 23 verse 43. Mga salitang mapanghahawakan at nagbibigay kasiguruhan sa mga taon na sila'y makakasama sa kanyang kaharian kung kikilalanin nila si Kristo. Gusto mo bang makasama sa kanyang kaharian? Kung ganon, kilalanin mo at tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, at maaari mo itong gawin anumang oras nais mong isagawa. Mas maganda kung ito ay magagawa mo kaagad. Pangatlong huling wika. He said, his mother, "Woman, here is your son," and to his disciple, "Here is your mother." Mababasa po natin iyan sa John chapter 19 verse 26 up to 27. Ang mga salitang nagbibigay ng pagpapahalaga sa relasyon ng pamilya, ng ina sa anak, ng anak sa ina, paghahabilin na ang pagkalinga at pagmamahal ay dapat nananatili sa isang pamilya, sapagkat ito ang disenyo ng Diyos sa isang sambahayan, ang magmahalan ang bawat miyembro ng pamilya. Pang-apat na huling wika. Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why have you forsaken me? Yan ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo chapter 27 verse 46. Mga kataga ng salitang nagpapahiwatig ng pakiramdam na tila baga nagpabaya ang Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, bagay na hindi naman. Kailangan lang ay maisakatuparan ang dakilang plano ng Diyos na matubos ang tao sa kasalanan. Kung minsan sa mga panahong tayo'y
na sa kalalagayang punong-puno ng problema at suliranin ng buhay, pakiramdam natin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Kapatid, kaibigan, hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos. Kung dumaraan man tayo sa pangit na bahagi ng buhay, hindi dahil pinababayaan tayo ng Diyos. Manapa ay may mabuting plano ang Diyos sa buhay natin. Dahil siya ay Diyos na mabuti at hindi siya nagkakamali sa mga plano niya sa buhay natin. Kailangan lang natin lubusang magtiwala sa Kanya. Ikalimang huling wika, I am thirsty. Ito ay mababasa sa John chapter 19 verse 28. Kapatid, kaibigan, marahil literally nauuhaw siya dahil sa pagod, hirap na kanyang nararamdaman samantalang siya'y nakabayubay sa krus. Pero spiritually, may iba pang mensahe na gustong iparating ang salitang ito na ako'y nauuhaw. Uhaw siya sa pag-intindi at pangunawa ng mga taong hindi maunawaan ang layunin ng pagkapako niya sa krus, sukdulan ng kanyang kamatayan. Kapatid, kaibigan, hindi mo rin ba lubos na nauunawaan ang tunay na dahilan at layunin ng kanyang kamatayan sa krus? Kapatid, kaibigan, pag-ibig ang pangunahing dahilan kung bakit siya nabayubay sa krus para sa katubusan ng lahat ng tao. Ikaw at ako ay kabilang dito. Yan po ay mababasa sa John 3:16. Ang sinasabing, for so God's loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sana'y huwag mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil lang na hindi mo naiintindihan at hindi mo nauunawa ang lubos ang tunay na layunin kung bakit nagdusa at namatay si Kristo sa krus. Sana kapatid ngayon ay nauunawaan at naiintindihan mo na. Ika-anim na huling wika, it is finished, tetelestai. Ito'y mababasa sa John chapter 19 verse 30. Salitang nagpapahiwatig ng kaganapan ng katubusan ng sangkatauhan mula sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Pero kapatid, kaibigan, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay may katiyakan ng kaligtasan. Sa sandaling kilalanin natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin, ang kailangan lang natin ay tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Darako na po tayo sa panghuli at ikapitong huling wika. Father, into your hands I commit my spirit. Ito ay mababasa sa Lucas chapter 23 verse 46. Salitang naggagabay at nagtuturo kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay at espiritu sa mga panahon na tayo ay lilisan na sa mundong ito. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon
na ang kanyang espiritu ay ipinagtagubilin niya sa kanyang Ama. Kapatid, kaibigan, napakahalagang alam natin kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay at espiritu, na tayo ay safe at secure at walang sinuman ang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Diyos Ama. Ang batayan po niyan ay mababasa sa John chapter 10 verse 29. Kapatid, kaibigan, alam mo na ba kung sino ang dapat mong pagtiwalaan ng iyong buhay at espiritu? Kapatid, kaibigan, yan ang 7 huling wika na sinambit ng ating Panginoong Jesucristo na ating tinalakay. Sana ay mag-reflect tayo sa bawat wika na ating tinalakay. Kapatid, bago ako pansamantalang magwakas sa hapon na ito, nais ko lang magbigay ng paalaala. Kapatid, kaibigan, hindi na natin kailangang malungkot ngayong Biyernes Santo dahil sa pag-aakalang patay si Kristo ngayon. Hindi na siya patay ngayon. Ang kanyang kamatayan ay nangyari lang noong unang Biyernes Santo at ngayon ay buhay na siya at mananatiling buhay magpakailanman at hindi na siya muling mamamatay. Sana kapatid, nakapagbigay kaalaman sa iyo ang mga 7 wika na ating tinalakay sa hapon na ito sa paggunita at pag-alaala natin sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para lamang ikaw at ako ay matubos sa kasalanan at mapagkalooban ng buhay na walang hanggan, na kung tayo ay tatanggap sa Kanya, kikilalanin ang sakripisyong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hanggang sa muli, maraming salamat, magandang hapon.